Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa malakas na tugtugin. Sa higanting screen sa likod ng stage, kung saan nakasulat kanina ang salitang Arya sa kulay ginto. Dalawang salita na lamang ang nakapaskil, nakasulat sa kulay dugong pula. Data breached. Hindi humihinga si Anthony Vergara. Sa gitna ng daan-daang bisita, mga reporter at mga investor, pakiramdam niya ay nag-iisa lang siya. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang CEO, ang hari ng Vergara Tower. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang dalawang salitang iyon. Isang hatol. Isang sumpa. Hindi ito maaari. Hindi na naman. Ang pagtataksil. Ang laso na minsan nang dumurog sa kanyang buhay ay narito na naman. Gumagapang sa pinakapuso ng kanyang pinakamalaking pangarap. Ilang oras bago ang lahat, malamig ang hangin sa rooftop ng Vergara Tower. Tanaw ni Anthony mula roon ang buong siyudad ng Makati, kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Ang gusaling ito, ang kumpanyang ito, ang app na ilulunsad niya ngayong gabi. Lahat ng ito ay itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Napapikit siya. Biglang bumalik ang alaala. Ang malamig na boses ng kanyang dating asawa. Hindi ka sapat, Anthony. Hinding-hindi ka magiging sapat. Ang mga salitang iyon, binitawan sa loob ng isang mamahaling restaurant, ay mas masakit pa sa sampal. At ang kasunod noon, ang pagtuklas na hindi lang puso niya ang dinaya. Ipinagbili rin nito ang kanyang unang software prototype sa kalabang kumpanya. Naramdaman niya muli ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Mula noon, isinumpa niya. Hindi na siya muling magtitiwala. Ang tiwala ay para sa mga mahihina. Ang emosyon ay isang kahinaan. Ang tagumpay, iyon lang ang mahalaga. At ang Haraya app, ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Sir? Napamulat si Anthony. Nakatayo sa likod niya si Isabel, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. May dala itong isang tasa ng kape. Okay lang po ba kayo, sir? Mahinang tanong nito. Tumangulang si Anthony at kinuha ang kape. Everything is ready? Yes, sir. Perfect po ang lahat. Si Ma'am Cheska po. Chinek na ang system security for the last time. Wala pong problema. Sagot ni Isabel, may ngiti sa kanyang mga labi. Good. Umalis si Isabel at muling naiwan si Anthony sa kanyang mga iniisip. Cheska Ramos, ang kanyang Chief Technology Officer. Matalino, ambisyosa. Isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan niya pagdating sa trabaho. Hindi dahil sa personal na ugnayan, kundi dahil alam niyang ang tagumpay ng kumpanya ay tagumpay din ni Cheska. Logic, transaksyon, ganoon lang dapat. Bumaba siya mula sa rooftop at nagtungo sa command center. Dito, sa isang silid na puno ng mga monitor, nakikita ang bawat sulok ng gusali. Tiningnan niya ang screen na nakatutok sa basement. Nakita niya roon ang isang lalaking naka-uniforme ng maintenance, si Rico de la Cruz. Nagpupunas ito ng isang server rack. Kumunot ang noo ni Anthony. Isang simpleng maintenance crew. Ano ang alam niya sa pangarap na nakapaloob sa mga makinang yon? Isang maliit na tao sa isang malaking mundo na hindi niya kailanman maiintindihan. Binaliwala niya ang imahe at hinarap ang papalapit na si Cheska. Ready na, Sir Anthony. In 5 minutes we make history. Sabi ni Cheska. Nagniningning ang mga mata sa excitement. Let's do this! Ang sumunod na mga sandali ay parang isang panaginip. Ang paglakad ni Anthony papunta sa stage. Ang palakpakan ng mga tao. Ang kanyang talumpati tungkol sa pagbabago, sa teknolohiya, sa isang bagong pag-asa para sa Pilipinas. At ngayon, sabi niya sa mikropono, ang boses ay puno ng awtoridad at pagmamalaki. Ipinapakilala ko sa inyo, ang Haraya. Sa hudyat niya, ang mga ilaw ay dumilim at nagsimula ang isang spectacular light show. Nagbilang ang lahat, 5, 4, 3,
Naramdaman ni Anthony ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na iyon, ang pagpapatunay na kaya niyang bumangon, na hindi siya kayang pabagsakin ng kahit sinong traidor. 2. Isaksi. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa malakas na tugtugin. Sa higanteng screen sa likod ng stage, kung saan nakasulat kanina ang salitang Haraya sa kulay ginto. 2 salita na lamang ang nakapaskil, nakasulat sa kulay dugong pula. Data breached. Hindi humihinga si Anthony Vergara. Sa gitna ng daan-daang bisita, mga reporter at mga investor, pakiramdam niya ay nag-iisa lang siya. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang CEO, ang hari ng Vergara Tower. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang 2 salitang iyon. Isang hatol, isang sumpa. Hindi ito maaari, hindi na naman. Ang pagtataksil. Ang laso na minsan nang dumurog sa kanyang buhay ay narito na naman, gumagapang sa pinakapuso ng kanyang pinakamalaking pangarap. Ilang oras bago ang lahat, malamig ang hangin sa rooftop ng Vergara Tower. Tanaw ni Anthony mula roon ang buong siyudad ng Makati, kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Ang gusaling ito, ang kumpanyang ito, ang app na ilulunsad niya ngayong gabi. Lahat ng ito ay itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Napapikit siya. Biglang bumalik ang alaala. Ang malamig na boses ng kanyang dating asawa. Hindi ka sapat, Anthony. Hinding-hindi ka magiging sapat. Ang mga salitang iyon, binitawan sa loob ng isang mamahaling restaurant, ay mas masakit pa sa sampal. At ang kasunod noon, ang pagtuklas na hindi lang puso niya ang dinaya. Ipinagbili rin nito ang kanyang unang software prototype sa kalabang kumpanya. Naramdaman niya muli ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Mula noon, isinumpa niya, hindi na siya muling magtitiwala. Ang tiwala ay para sa mga mahihina. Ang emosyon ay isang kahinaan. Ang tagumpay, iyon lang ang mahalaga. At ang Haraya app, ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Sir? Napamulat si Anthony. Nakatayo sa likod niya si Isabel, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. May dala itong isang tasa ng kape. Okay lang po ba kayo, sir? Mahinang tanong nito. Tumango lang si Anthony at kinuha ang kape. Everything is ready? Yes, sir. Perfect po ang lahat. Si Ma'am Cheska po. Chinek na ang system security for the last time. Wala pong problema. Sagot ni Isabel, may ngiti sa kanyang mga labi. Good. Umalis si Isabel at muling naiwan si Anthony sa kanyang mga iniisip. Cheska Ramos, ang kanyang Chief Technology Officer. Matalino, ambisyosa. Isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan niya pagdating sa trabaho. Hindi dahil sa personal na ugnayan, kundi dahil alam niyang ang tagumpay ng kumpanya ay tagumpay din ni Cheska. Logic, transaction, ganoon lang dapat. Bumaba siya mula sa rooftop at nagtungo sa command center. Dito, sa isang silid na puno ng mga monitor, nakikita ang bawat sulok ng gusali. Tiningnan niya ang screen na nakatutok sa basement. Nakita niya roon ang isang lalaking nakauniforme ng maintenance, si Rico de la Cruz. Nagpupunas ito ng isang server rack. Kumunot ang noo ni Anthony, isang simpleng maintenance crew. Ano ang alam niya sa pangarap na nakapaloob sa mga makinang iyon? Isang maliit na tao sa isang malaking mundo na hindi niya kailanman maiintindihan. Binaliwala niya ang imahe at hinarap ang papalapit na si Cheska. Ready na, Sir Anthony? In 5 minutes we make history, sabi ni Cheska. Nagniningning ang mga mata sa excitement. Let's do this. Ang sumunod na mga sandali ay parang isang panaginip. Ang paglakad ni Anthony papunta sa stage, ang palakpakan ng mga tao, ang kanyang talumpati tungkol sa pagbabago, sa teknolohiya, sa isang bagong pag-asa para sa Pilipinas. At ngayon, sabi niya sa mikropono, ang boses ay puno ng awtoridad at pagmamalaki. Ipinapakilala ko sa inyo, ang Haraya.
Sa hudyat niya, ang mga ilaw ay dumilim at nagsimula ang isang spectacular light show. Nagbilang ang lahat. 5, 4, 3. Naramdaman ni Anthony ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na yon, ang pagpapatunay na kaya niyang bumangon, na hindi siya kayang pabagsakin ng kahit sinong traidor. 2, 1, at doon nangyari ang lahat. Ang biglaang pagpatay ng mga ilaw at tunog, ang sigawan ng mga tao, ang pagpanik, at ang dalawang salita sa screen, data breached. Bumalik si Anthony sa kasalukuyan. Nakatayo pa rin siya sa stage, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng pangarap niya ay nagliliyab sa kanyang harapan. Isang tao ang tumakbo paakyat sa stage, si Cheska. Namumutla ang kanyang muka at may hawak siyang tablet. "Sir," sabi nito, nanginginig ang boses. "Sir, may na-trace kaming anomaly nanggaling sa basement server." Tumingin si Anthony sa mga mata ni Cheska, naghahanap ng sagot. Ipinakita ni Cheska ang nasa screen ng tablet, isang access log, isang pangalan. Iisang tao lang ang may access doon ngayong gabi. Humihingal na, sabi ni Cheska. Si Rico de la Cruz. At doon nangyari ang lahat. Ang biglaang pagpatay ng mga ilaw at tunog, ang sigawan ng mga tao, ang pagpanik, at ang dalawang salita sa screen. Data breached. Bumalik si Anthony sa kasalukuyan. Nakatayo pa rin siya sa stage, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng pangarap niya ay nagliliyab sa kanyang harapan. Isang tao ang tumakbo paakyat sa stage, si Cheska. Namumutla ang kanyang muka at may hawak siyang tablet. "Sir," sabi nito, nanginginig ang boses. "Sir, may na-trace kaming anomaly nanggaling sa basement server." Tumingin si Anthony sa mga mata ni Cheska, naghahanap ng sagot. Ipinakita ni Cheska ang nasa screen ng tablet, isang access log, isang pangalan. Isang tao lang ang may access doon ngayong gabi. Humihingal na sabi ni Cheska, si Rico de la Cruz. Ang galing-galing ni tatay. Halos pabulong lang ang mga salitang iyon. Pero para kay Lika, puno iyon ng lahat ng pagmamalaki sa buong mundo. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Habang nakaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kumikinang na screen ng kanyang lumang laptop. Sa screen, pinapanood niya ang live stream ng grand launch ng Haraya app. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga technical na salita na sinasabi ng mga nagsasalita sa entablado, lalo na ang matangkad at seryosong CEO na si Mr. Anthony Vergara. Pero isa lang ang alam niya. Ang tatay niya, si Rico de la Cruz, ay parte ng isang bagay na napakahalaga. Kahit maintenance lang si tatay, kung wala siya, hindi gagana ng maayos ang mga ilaw at aircon doon. Sabi niya sa sarili, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya ang kanilang hapunan kanina lang. Adobong manok, ang paborito niya. "Anak, pagkatapos ng launching na to, at pag natanggap ko na ang bonus, ibibili kita ng bagong computer," sabi ni Rico habang nilalagyan ng kanin ang plato ni Laika. "Para hindi ka na nagtitiyaga dyan sa luma mong laptop." "Okay lang to, Say. Gumagana pa naman," sagot ni Laika. Pero sa loob-loob niya ay hindi niya maitago ang kanyang tuwa. Hindi. Ang isang henyo, dapat kumpleto ang gamit. Napangiti si Laika sa salitang henyo. Alam ng tatay niya. Siya lang ang nakakaalam. Bigla, dinala siya ng kanyang alaala. Sa isang gabi, ilang linggo na ang nakalipas, isinama siya ng tatay niya sa trabaho dahil wala siyang kasama sa bahay. Habang nag-iikot ang kanyang ama sa ibang palapag, naiwan siya sa basement, malapit sa mga naglalakihang server na parang mga higanteng natutulog. Dahil sa pagkainip, binuksan niya ang kanyang laptop at gamit ang isang maintenance access code na namemorya niya mula sa kanyang ama, ay sinilip ang system logs. Napansin niya ang isang maliit na error, isang paulit-ulit na loop
Sa cooling system software, hindi ito kritikal, pero nagpapabagal ito sa system ng bahagya. Sa loob lang ng 10 minuto, nagsulat siya ng isang maikling script, isang patch, isang simpleng solusyon na hindi napansin ng mga magagaling na IT ng kumpanya. Ipinasok niya ito sa sistema nang walang bakas. Kinabukasan, nawala ang error. Walang sino man ang nakapansin. Ngunit para kay Laika, iyon ay isang lihim na tagumpay. Isang multo sa loob ng sistema. Isang multo na tumutulong. Ang pag-iisip na yon ay nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Sa livestream, nagsimula na ang countdown. 5, 4, 3. Naramdaman niya ang pananabik. 2, 1. Biglang nag-freeze ang video. Nawala ang tunog. At pagkatapos, naging itim ang screen. Ano ang nangyari? Tanong ni Lika sa hangin. Sinubukan niyang i-refresh ang page, pero wala na. Connection lost. Kinabahan siya. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ng kanyang ama. Ring lang ito ng ring. Walang sumasagot. Tay, sagutin mo. Bulong niya. Ang kanyang puso ay nagsisimula nang kumabog ng mabilis. Sinubukan niya ulit at ulit. Ngunit wala. Isang malakas na kalabog sa kanilang pintuan ang nagpatayo sa kanya sa gulat. Ang mga kalabog ay sunod-sunod at malalakas. Parang gusto na itong sirain. Sino yan? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Security! Buksan ninyo ang pinto! Nanginginig ang mga kamay ni Lika habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang 2 security guard ng Vergara Tower at 2 pulis. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Nasaan si Rico de la Cruz? Tanong ng isang pulis. Nasa trabaho po. Bigla, mula sa likod ng mga pulis, nakita niya ang kanyang ama. May posas ang kanyang mga kamay. May 2 security guard na nakahawak sa kanyang mga braso. Ang muka ng kanyang ama ay puno ng pagkalito at takot. Tay! Sigaw ni Laika. Lika, anak! Sinubukan ni Laika na tumakbo palapit sa kanyang ama, pero hinarangan siya ng isang pulis. Wala akong kasalanan! Sigaw ni Rico habang pilit siyang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Hindi ko alam ang nangyayari. Ang mga mata ni Laika ay napuno ng luha. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Ang kaninang pagmamalaki ay napalitan ng isang matinding takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang huling nakita niya ay ang mga mata ng kanyang ama. Nakatingin sa kanya mula sa bintana ng police car. Wala akong kasalanan, anak. Alagaan mo ang sarili mo. At umalis na ang sasakyan. Iniwan si Lika na nakatayo sa may pintuan, nanginginig, habang ang mga kapitbahay nila ay nagbubulungan. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol. Ang kanyang maliit at tahimik na mundo ay biglang gumuho. Nang tumahan siya sa pag-iyak, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, may isang bagay na sumagi sa ilalim ng mesa. Isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang ama sa gitna ng kaguluhan. Isang luma at silver na USB flash drive. Ang USB na laging dala-dala ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong dinampot. Walang label, walang marka. Pero para kay Laika, sa sandaling iyon na ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Nagbukas ang isang window na nagpapakita ng ilang mga folder. Karamihan ay mga litrato nila at mga lumang dokumento. Ngunit may isang folder na nakatago na lumitaw lang dahil alam niya kung paano ito palalabasin. Ang pangalan ng folder, System Logs Backup. Parang may dumaang anghel ng kamatayan sa buong Vergara Tower. Vergara Tower, ang dating masiglang opisina na puno ng tawanan at tunog ng mga keyboard, ay nababalot ngayon ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa mga sulok, ang kanilang mga mata
ay puno ng takot at kawalan ng kasiguraduhan. Isang gabi lang ang lumipas, ngunit parang isang dekada ang itinanda ng kumpanya. At sa sentro ng bagyong ito, naroon si Isabel Reyes. Nakaupo siya sa kanyang desk sa labas ng opisina ni Anthony Vergara. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Bilang executive assistant ng CEO, nararamdaman niya ang bawat pagyanig, bawat pagbabago sa hangin. At ang hangin ngayon ay napakabigat. Bumukas ang pinto ng conference room. Sunod-sunod na lumabas ang mga department heads. Ang kanilang mga mukha ay balisa at seryoso. Huli sa lahat, lumabas si Anthony. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Walang emosyon, walang awa. Tumingin siya sa direksyon ni Isabel. Pasok, maikli niyang utos. Sumunod si Isabel sa loob ng opisina. Nakatayo na sa tabi ng malaking bintana si Cheska Ramos, ang CTO. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Isabel, tawagan mo ang legal department, sabi ni Anthony. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. I want them to file the case against Rico de la Cruz today. Maximum charges. Napasinghap si Isabel. Agad po, sir? Hindi po ba natin hihintayin ang resulta ng official investigation ng pulis? Humarap sa kanya si Anthony. Sa kanyang mga mata, nakita ni Isabel ang isang galit na matagal nang natutulog. The evidence is on the tablet Cheska showed me last night. His access card was used. The breach originated from his station. He's the traitor. Ang salitang traitor ay tumama kay Isabel na parang isang sampal. Napatingin siya kay Cheska at sa isang saglit, sa gitna ng pag-aalala sa mukha ng CTO, nahuli niya ito. Isang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Isang kislap na nawala rin sa isang iglap. Pero nakita niya. Sigurado siya. I want him buried. Nagpatuloy si Anthony. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Gawin siyang halimbawa para matuto ang sinumang nagbabalak na traidorin ako. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Isabel. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Marco. Ilang taon na ang nakalipas. 16 na taong gulang pa lamang ito noon. Nakaupo sa sofa, umiiyak ng walang tunog. Inakusahan itong nangudigo sa final exams. Ang ebidensya, isang kodigo na nakita sa ilalim ng kanyang upuan. Pero ang totoo, ipinahamak lang ito ng kanyang katabi na matagal nang naiinggit sa kanya. Hindi ako yon, ate. Paulit-ulit na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ko magagawa yon. Inabot ng 1 taon bago napatunayan ni Isabel ang katotohanan. Ngunit huli na ang lahat. Ang kapatid niya ay na-expel na at ang marka ng pagiging mandaraya ay sumira sa tiwala nito sa sarili. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sir, nagsimula si Isabel, nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Baka po mas maganda kung magkaroon muna tayo ng mas malalim na internal audit bago po tayo. Malinaw ang ebidensya, Isabel. Putol ni Anthony sa kanya. Ang tono ay pinal at hindi na maaaring questionin. Tapos ang usapan. Napayuko na lamang si Isabel. Masusunod po, sir. Lumabas siya ng opisina. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Tama ba ang ginagawa nila? Paano kung, katulad ni Marco, si Rico de la Cruz ay isa lang biktima? Habang pabalik siya sa kanyang desk, napadaan siya sa glass wall ng opisina ni Cheska. Nakita niya itong nakaupo sa harap ng computer. Mabilis ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa keyboard. At sa isang iglap, nakita ni Isabel ang isang progress bar sa screen. Permanently deleting files. Nagkunwari si Isabel na may hinahanap sa kanyang bag at muling sumulyap. Ngunit wala na ang progress bar. Si Cheska ay nagtatype na ng isang ordinaryong email. Isang ngiti na ang nasa labi na para bang walang nangyari. Lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Isabel. Kinagabihan,
Halos wala ng tao sa opisina. Nagliligpit na si Isabel ng kanyang mga gamit nang mapansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng isang maliit na meeting room. May boses siyang narinig mula sa loob, boses ni Cheska. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, lumapit siya ng kaunti. Sapat lang para marinig ang sinasabi nito. Mahina ang boses ni Cheska, halos pabulong, na para bang may kausap sa telepono. Phase 1 is done. Kinagat nila ang pain. Napatigil sa paghinga si Isabel. Nagpatuloy si Cheska at sa pagkakataong ito, may halong pananabik sa kanyang boses. Maghanda ka na para sa Phase 2. 3 araw. 3 araw nang hindi nakikita ni Laika ang kanyang ama. 3 araw nang ang tanging kasama niya sa kanilang maliit na apartment ay ang malamig na katahimikan at ang humuhuni na tunog ng kanyang lumang laptop. Ang sala ay hindi na isang sala. Ito na ngayon ang kanyang war room. Ang mesa ay puno ng mga papel na may mga sulat kamay na diagram at mga piraso ng code. Ang mga baso ng kape, ang pangatlo na niya para sa gabing iyon, ay nakakalat. Ang kanyang mga mata ay namumula at nananakit, ngunit hindi niya ito alintana. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang ama ay nakakulong. At sa bawat segundong yon, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Sa screen ng laptop, libo-libong linya ng code mula sa system logs na nasa USB ng kanyang ama ang gumagalaw na parang isang ilog ng numero at letra. Para sa iba, ito ay isang nakakalitong gubat. Ngunit para kay Laika, ito ay isang kwento. At sa kwentong ito, mayroong isang kontrabida na nagtatago. Hindi ito ordinaryong hack. Bulong niya sa sarili. Pinag-aralan na niya ang bawat linya ng malicious code. Hindi ito marahas. Hindi ito magulo. Ito ay elegante, malinis. Parang isang operasyon na ginawa ng isang ekspertong siruhano. Ang sino mang gumawa nito ay hindi tagalabas. Kilalang-kilala niya ang bawat sulok ng sistema ng Vergara Tower. Alam niya kung saan magtatago. Alam niya kung paano mag-iwan ng mga pekeng bakas na magtuturo sa ibang tao. Sa kanyang ama, isang butil ng luha ang pumatak sa keyboard. Agad niya itong pinunasan. Hindi ngayon ang oras para umiyak, Lika. Sawi niya sa sarili. Kailangan mong maging matatag. Binuksan niya ang isang maliit na program na siya mismo ang gumawa. Isang simpleng decryption tool. Hindi ito kasing lakas ng mga ginagamit ng mga professional, pero ito ay sarili niya. At mayroon itong isang kakayahan na wala sa iba. Kaya nitong maghanap ng mga pattern, ng mga estilo sa pagsusulat ng code. 1 oras, 2 oras. Ang tanging maririnig lang ay ang pag-click ng keyboard at ang paminsan-minsang paghigop niya ng kape. At pagkatapos, nakita niya, isang maliit, halos hindi mapansing piraso ng code na nakatago sa loob ng pinakamalisyosong script. Hindi ito parte ng atake. Isa itong lagda, isang signature, isang particular na paraan ng pag-declare ng variable, isang kakaibang paggamit ng isang lumang function. Napabalikwas ng upo si Laika. Nakita ko na to dati. Pamilyar ito. Naalala niya noong minsan, dahil sa kuryosidad, ay binuklat niya ang mga archive ng mga lumang proyekto ng Vergara Tech na nakaimbak sa isa pang backup folder ng kanyang ama. May isang programmer doon na may ganitong estilo. Ngunit ang mga archive sa USB ay hindi kumpleto. Kailangan niya ng access sa internet. Ang luma nilang Wi-Fi ay masyadong mabagal para mag-download ng malalaking public files. Kailangan niya ng mas mabilis na koneksyon. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya. Mabilis siyang nagbihis, isinuot ang isang hoodie para itago ang kanyang mukha at kinuha ang kanyang laptop. Dahan-dahan siyang lumabas ng apartment at naglakad sa madilim na gabi. Ang kanyang destinasyon, Vergara Tower. Hindi siya pumasok sa loob. Nagtago siya sa isang madilim na eskinita sa tapat ng gusali, kung saan abot pa ng kanyang laptop ang libreng public Wi-Fi ng building. Umupo siya sa isang lumang kahon
Ang liwanag mula sa screen ay nag-iilaw sa kanyang determinado, ngunit kinakabahang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya. Hinanap niya ang mga public archives ng kumpanya, mga lumang press release, mga blog posts tungkol sa mga nakaraang proyekto. Hinanap niya ang anumang proyekto na gumamit ng coding language na katulad ng sa signature na nakita niya. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paghahanap, isang article mula sa isang tech blog, 5 taon na, ang nakalipas, ang nakuha ng kanyang pansin. Ang pamagat, Vergara Tech cancels ambitious Project Aegis security protocol. Binuksan niya ang article. Ito ay tungkol sa isang advanced na security system na hindi natuloy. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pangalan ng taong nakasulat sa dulo ng artikulo. Ang taong namuno sa proyektong iyon. Ang taong lumikha ng Aegis Protocol na gumamit ng eksaktong coding style na nakita niya. Nanlamig ang buong katawan ni Laika habang binabasa niya ang pangalan. Project Lead, Cheska Ramos, Chief Technology Officer. Ang alak sa kanyang kopita ay kulay dugo. At habang dahan-dahan itong iniikot ni Cheska Ramos sa loob ng kristal na salamin, isang manipis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tagumpay. Ang lasa nito ay mas matamis pa kaysa sa pinakamahal na alak sa wine list ng restaurant na ito. Sa kanyang harapan, sa isang mesang natatanaw, ang kumikinang na syudad ay nakaupo ang isang lalaking halatang ninenerbiyos. Si Mr. Tan, isang ehekutibo mula sa kanilang kalabang kumpanya. "Nagawa mo, Cheska. Hindi ako makapaniwala." Pabulong na sabi ni Mr. Tan, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Buong industriya, pinag-uusapan ang pagbagsak ng haraya. Humigop ng alak si Cheska bago sumagot. "Huwag kang masyadong matuwa, Mr. Tan. Ang data breach, isa lang yung palabas, isang pampagulo." Kumunot ang noo ng lalaki. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang pinakamahalagang nangyari nung gabing iyon ay hindi ang pag-leak ng data." Paliwanag ni Cheska. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng kumpiyansa. "Ito ay ang pagpasok ko sa basement at pagpalit sa isang maliit na data chip. Isang chip na naglalaman ng isang backdoor papasok sa pinakapuso ng kanilang sistema." Nanlaki ang mga mata ni Mr. Tan. Phase 1, ang pag-frame sa maintenance guy, ay tapos na. Patuloy ni Cheska. "Nasa atin na ba ang atensyon nila?" Habang abala silang lahat sa kaso, habang nagkukumahog si Anthony na ayusin ang gulo. "Ang backdoor ko ay tahimik na magkokopya ng buong source code ng haraya. At kapag nailunsad na nila ulit ito, kapag perpekto na ang lahat, dun natin isasagawa ang Phase 2. Ibabagsak natin sila mula sa pinakatuktok." Biglang bumalik sa isip ni Cheska ang isang alaala. 5 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang malamig na boardroom, nanginginig sa excitement habang ipinipresenta ang kanyang ideya. Isang security protocol na tinawag niyang Project Aegis. Ito ang kanyang obra maestra. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, tiningnan siya ni Anthony Vergara. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang interes. "It's good, Cheska," sabi nito sa paraang alam niyang isang insulto. "But it's not great. We need a killer app, not just a shield." Dinurog nito ang kanyang puso. At ang mas masakit pa, 6 na buwan matapos i-archive ang kanyang proyekto, ipinakilala ni Anthony ang isang bagong konsepto sa mga board members. Isang app na magbabago sa industriya. Isang app na ang pinaka-core security feature ay halatang-halatang kinuha mula sa kanyang Project Aegis. Tinawag niya itong Haraya. At inangkin niya ang lahat ng papuri. Sa gabing iyon, sa loob ng kanyang mamahaling kotse, umiyak si Cheska sa galit. At doon, isinumpa niya. Babawiin niya ang lahat ng kinuha ni Anthony sa kanya. At dudurugin niya ito gamit ang mismong armas na ito ang lumikha.
Nagising si Cheska mula sa kanyang pagmumuni-muni, tapos na ang kanilang hapunan. Nagpaalam na si Mr. Tan. Ngunit hindi pa umuwi si Cheska. Bumalik siya sa Vergara Tower. Sa loob ng kanyang madilim at tahimik na opisina, umupo siya sa harap ng kanyang computer. Ang pakiramdam ng tagumpay ay nagbibigay sa kanya ng enerhiya. Binuksan niya ang isang hidden diagnostic tool. Gusto niyang siguraduhin na ang kanyang backdoor ay nananatiling hindi natutuklasan. Habang sinusuri niya ang system traffic, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na external query. Isang tao mula sa labas ang sumusubok na i-access ang mga public archives ng kumpanya, paulit-ulit. Mula sa iisang IP address, tiningnan niya ang lokasyon ng IP address, isang residential area sa Quezon City. Simple, mabagal na koneksyon. Sino ito? Isang mausisang reporter? O isang amateur hacker na nakikialam? Sinundan ni Cheska ang digital footprint. Ang mga query ay tumutugma sa mga lumang proyekto. Mga proyekto na may kaugnayan sa security protocols. Napangisi si Cheska, kahanga-hanga. Ang sino mang gumagawa nito ay hindi basta-basta. May sinusundan itong trail, at ang trail na yon ay hahantong sa kanya. Ngunit sa halip na i-block ang access, isang mas magandang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang mas masamang ideya. Gusto mong maglaro? Bulong niya sa screen ng computer. Sige, laruin natin ang laro mo. Sa loob ng ilang minuto, gamit ang kanyang master access, lumikha si Cheska ng isang bitag, isang pekeng vulnerability sa system, isang honeypot. Itinago niya ito sa likod ng ilang mga firewall na para bang isang lihim na pinto na nag-aabang na matuklasan. Ang sino mang papasok dito ay mag-iiwan ng isang napakalinaw at hindi maikakailang bakas ng iligal na pag-access. Isang perpektong bitag para sa isang munting daga na masyadong mausisa. Tiningnan niya muli ang kanyang monitor. Ang maliit na kumikislap na tuldok na kumakatawan sa IP address ay aktibo pa rin. Parang isang insektong lumilipad palapit sa isang sapot ng gagamba. Sumandal si Cheska sa kanyang upuan. Isang malamig na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Halika, munting daga, bulong niya sa kadiliman ng kanyang opisina. Pumasok ka sa aking bitag. Bagsak, bagsak, bagsak. Ang tunog ng mamahaling ballpen na paulit-ulit na tinatama ni Anthony Vergara sa ibabaw ng kanyang mahogany desk ang tanging ingay sa loob ng kanyang malawak na opisina. Sa labas ng bintanang salamin, ang syudad ay abala, gaya ng dati. Parang walang pakialam sa apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang imperyo. Sinusubukan niyang mag-focus. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang mga financial report, mga plano para sa damage control, mga draft ng public apology. Ngunit ang mga salita at numero ay lumalangoy lang sa kanyang paningin. May ibang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang batang babae. Maliit, payat, nakasuot ng lumang hoodie. Ang kanyang mga mata, malalaki at puno ng takot. Habang kinakaladkad siya ng dalawang malalaking security guard. Ang mahina niyang boses na nagsasabing, "Wala po akong ginagawa." Ang anak ni Rico de la Cruz, si Laika. "Bitiwan niyo ko. Wala kaming ninanakaw." Napapikit ng mariin si Anthony. Bigla, ang imahe ni Laika ay napalitan ng imahe ng isang batang lalaki. Mga 12 taong gulang, payat at marungis. Pilit siyang itinataboy palabas ng isang masungit na landlady mula sa isang maliit na apartment sa Tondo. "Umalis ka dito! Magnanakaw kayong mag-ina!" Sigaw ng babae noon. Ang tanging kasalanan niya ay ang subukang kumuha ng isang dilatang sardinas mula sa maliit na tindahan nito dahil 3 araw nang walang laman ang kanilang tiyan. Ang batang iyon ay siya. Iwinaksin niya ang alaala. Walang koneksyon.
Ang batang babae ay anak ng isang traidor. Siya naman, noon ay biktima. Magkaiba. Pero bakit pakiramdam niya ay pareho lang? Bakit ang kirot na nakita niya sa mga mata ng bata ay kasing pamilyar ng kirot na daladala niya sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon? Kalokohan? Bulong niya sa sarili. Emosyon lang yan. Isang kahinaan. Kinuha niya ang tablet na naglalaman ng report ni Cheska. Ang kumpletong ebidensya laban kay Rico. Binasa niya ulit. At ulit. Access card ni Rico. Ginamit para buksan ang basement. Check. Anomalous activity. Nagmula sa server station na malapit sa pwesto ni Rico. Check. Walang ibang tao sa lugar nang mangyari ang breach. Check. Masyadong malinis. Masyadong perpekto. Parang isang kwentong isinulat para paniwalaan. Kumatok sa pinto si Isabel at pumasok na may dalang kape. Inilapag niya ito sa mesa ni Anthony. Hindi siya umalis agad. "Sir?" Mahinang sabi nito. Hindi nakatingin ng diretso sa kanya. "Hindi po ba? Masyadong perpekto ang ebidensya laban kay Rico?" Ang eksaktong mga salitang nasa isip ni Anthony. Tumingin siya kay Isabel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa isang taong inaapi. Hindi sumagot si Anthony. Ngunit pagkaalis ni Isabel, imbes na balikan ang mga report, binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang archive ng mga CCTV footage mula sa gabing iyon. Pinanood niya ang video mula sa camera na nakatutok sa basement. Naroon nga si Rico, nagpupunas, nag-iikot, ginagawa ang trabaho niya. Pagkatapos ay pumasok si Cheska para sa kanyang final inspection. Nagtagal ito ng ilang minuto, pagkatapos ay umalis. Sumunod ang pag-alis ni Rico at ilang sandali pa, nangyari na ang breach. Parang wala namang kakaiba. Pero muli itong pinanood ni Anthony. Sa pagkakataong ito, mas mabagal. Pinag-aralan niya ang bawat galaw, bawat anino. At doon niya napansin, may isang particular na server rack sa pinakasulok ng silid. Dahil sa anggulo ng kamera, natatakpan ito ng isang malaking poste. Isang blind spot. At ang server rack na iyon ang kinalalagyan ng pinaka-critical na data chip ng Haraya system. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Isinara niya ang video. Hindi si Cheska ang tatawagan niya. Hindi ang security. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan niya. Isang taong hindi sakop ng kapangyarihan ni Cheska. Binuksan niya ang isang secure messaging app sa kanyang telepono at nag-type ng mensahe para sa isang junior IT engineer na personal niyang kinuha mula sa universidad. Ilang taon na ang nakalipas. Isang bata na utang na loob sa kanya ang kanyang karera. "Miguel, kailangan ko ng pabor. Isang bagay na sa ating dalawa lang. Kunin mo ang lahat ng raw, unedited access logs mula sa basement server noong gabi ng launching. Walang dapat makaalam, kahit si Ma'am Cheska." Mabilis siyang nag-reply. "Yes, sir. Copy po." Lumipas ang halos isang oras. Isang oras na parang isang taon. At pagkatapos, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe mula kay Miguel. Ang puso ni Anthony ay biglang kumabog ng malakas habang binabasa niya ang mga salita sa screen. "Sir, may isang access log na binura, pero na-recover ko po. Galing sa terminal ni Ma'am Cheska. Nandito na." Ang puso ni Laika ay dumadagundong sa kanyang dibdib, parang isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig sa lamig at kaba ay isa ng extension ng kanyang isipan. Mabilis, tumpak, determinado. Sa screen ng kanyang laptop, sa loob ng madilim na eskinita sa tapat ng Vergara Tower, nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang siwang, isang maliit na butas sa tila hindi mapasok na pader ng seguridad ng kumpanya. Isang vulnerability sa isang lumang network port na nakalimutang isara. Ang tanga naman nila, bulong ni Laika. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, may isang munting boses na nagsasabi, "Masyadong madali." Binaliwala niya ito.
Ito na ang kanyang pagkakataon. Ang tanging pagkakataon niya. Ang ebidensya na kailangan niya para palayain ang kanyang ama ay siguradong nasa loob. Kailangan lang niyang pasukin. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang ama. Anak, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging matapat. Laging gawin ang tama. Kahit mahirap, napapikit siya. Patawad, Tay, bulong niya. Pero para to sa'yo. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Ang pagpasok ay parang isang sayaw. Ang bawat firewall ay isang kalaban na kailangan niyang lampasan. Ang bawat encryption ay isang puzzle na kailangan niyang buuin. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard, nag-iiwan ng mga linya ng code na parang mga anino. Tahimik. Hindi nag-iiwan ng bakas. Isang pader. Nalampasan. Pangalawang pader. Nalampasan. Pangatlong pader. Isang mas komplikadong lock. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, bumukas din ito. Nasa loob na siya. Hindi siya makapaniwala. Ang sistema ng isang multimilyong kumpanya, napasok niya mula sa isang eskinita gamit ang isang lumang laptop. Pero wala siyang panahon para magdiwang. Kailangan niyang mahanap ang ebidensya. Nag-navigate siya sa mga direktoryo, hinahanap ang mga logs mula sa gabi ng launching, ang mga private files mula sa computer ni Cheska Ramos. At doon, nakita niya isang folder na nakatago sa isang restricted access na direktoryo. Ang pangalan nito ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Project Vengeance. Ito na. Sigurado siya. Ang pangalan pa lang ay isang pag-amin na. Ang lahat ng kailangan niya ay nasa loob ng folder na ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw niya ang cursor papunta sa folder. Ang kanyang puso ay parang sasabog. Ito na ang katapusan ng kanyang paghihirap. Ito na ang kalayaan ng kanyang ama. Nag-double-click siya. Sa isang iglap, lahat ay nagbago. Ang screen ng kanyang laptop na kanina'y puno ng mga linya ng code ay biglang naging pula. Isang kulay dugong pula. At sa gitna nito, isang malaking salita ang lumitaw. Access denied. Intruder detected. System lockdown initiated. Isang nakabibinging tunog ng alarma ang biglang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa kanyang laptop, kundi mula sa mismong Vergara Tower. Ang mga ilaw sa loob ng gusali ay nagsimulang mag-flash ng pula. Bitag. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Napatayo siya, mabilis na isinara ang laptop at isinilid sa kanyang bag. Kailangan niyang makaalis. Ngayon din. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa pangunahing entrance ng gusali, 2 security guard ang mabilis na tumatakbo papalabas. Ang kanilang mga flashlight ay naghahanap sa kadiliman. Tumakbo si Laika papalayo sa eskinita, papalayo sa ilaw. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Ang kanyang pag-asa ay biglang naging isang mabigat na bato sa kanyang sikmura. Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran. Ayun siya. Huwag kang tumakbo. Mas binilisan niya pa. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ngunit ang mga yabag sa likod niya ay papalapit ng papalapit. Sa isang kanto, natisod siya. Bumagsak siya sa sementadong daan. Ang kanyang tuhod ay sumayad sa magaspang na sahig. Bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humawak sa kanyang balikat. Huli ka, sabi ng isang magaspang na boses. Hinila siya patayo. 2 malalaking security guard ang nakapalibot sa kanya ngayon. Ang kanilang mga mukha ay matigas at walang awa. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay nakatutok sa kanyang mukha. Sinisilaw siya. Wala po akong ginagawa, sabi ni Laika. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Sabihin mo yan sa boss namin, sabi ng isa pang guard. At kinuha mula sa kanya ang bag na naglalaman ng kanyang laptop. Dinala nila siya pabalik sa Vergara Tower habang naglalakad sila sa nagliliwanag na lobby. Ang lahat ng empleyado na nag-overtime ay napahinto at napatingin sa kanya.
Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka na mabilis na naging paghuhusga. Sino yan? Di ba yan yung anak ng maintenance guy na magnanakaw? Ang kapal ng mukha, bumalik pa talaga. Ang bawat bulong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinilit niyang itago ang kanyang mukha, yumuko, umaasang magiging invisible siya. Ngunit ang mga kamay ng mga guwardiya sa kanyang braso ay isang paalala na ang lahat ng ito ay totoo. Dinala siya sa itaas na palapag, sa mismong tapat ng opisina ng CEO. Doon, sa gitna ng sahig, pinatayo siya. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang walang hanggang parusa. Bumukas ang isang pinto. Lumabas si Cheska Ramos, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang perpektong haluwang gulat at pagkadismaya. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, nakita ni Laika ang kislap sa mga mata nito. Ang kislap ng isang gagambang matagumpay na nahuli ang kanyang biktima. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Cheska sa mga gwardiya. Ang boses ay puno ng awtoridad. Nahuli po namin siya sa labas, ma'am. Nagtatry pong i-hack ang system natin. Siya po ang nag-trigger ng alarm. Sagot ng isang guard. Umiling-iling si Cheska na para bang hindi siya makapaniwala. Kawawang bata. Talagang gagawin ang lahat para pagtakpan ang kasalanan ng ama. Sa sandaling iyon, bumukas ang isa pang pinto. Ang malaki at mabigat na pinto ng opisina ng CEO. At mula doon, lumabas siya. Si Anthony Vergara. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Nakatayo lang siya roon, matangkad at nakakatakot. Ang kanyang titig ay nakapako kay Laika. Hindi ito galit, hindi ito awa. Isa itong malamig at matalim na tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pinilit ni Laika na magsalita. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Hindi po totoo yan. Nagsimula siya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. May ebidensya po ako. Si Ma'am Cheska. Siya po ang may kasalanan. Tumingin si Anthony mula kay Laika papunta kay Cheska. Pagkatapos ay binalilik ang tingin sa bata. Sa isang iglap, para kay Laika, nawala ang lahat. Ang mga gwardya, si Cheska, ang mga empleyadong nagbubulungan. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang mga mata ng CEO. Ang hari ng toring ito, ang taong hahatol sa kanyang kapalaran at sa kapalaran ng kanyang ama. Naghihintay siya. Isang salita lang mula dito. Isang salita lang na magpapakita ng kahit kaunting paniniwala. Kahit kaunting duda. Ngunit walang salitang lumabas. Ang tanging ginawa ni Anthony Vergara ay tumalikod at dahan-dahang isinara ang pinto ng kanyang opisina. Iniwan si Lika sa labas. Isang pinto na nagsasara. Isang hatol na binitawan ng walang salita. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kay Lika. Nawala na ang kanyang tapang, nawala na ang kanyang pag-asa. Naramdaman na lang niya ang muling paghila sa kanya ng mga gwardiya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya lumaban. Sa likod ng saradong pinto, hindi umupo si Anthony Vergara. Hindi siya bumalik sa kanyang mesa para pag-aralan ang mga numero. Hindi niya tiningnan ang kumikinang na syudad sa labas ng kanyang bintana. Nakatayo lang siya roon. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ngunit kahit nakapikit, ang imahe ay malinaw pa rin. Mas malinaw pa sa katotohanan. Ang mukha ng batang babae, puno ng luha, puno ng pagsusumamo. Si Ma'am Cheska. Siya po ang may kasalanan. At ang sarili niyang reaksyon, katahimikan, isang pagsasara ng pinto, isang pagtalikod, isang kaduwagan. Narinig niya ang mga boses mula sa labas. Ang boses ni Cheska, puno ng pagkadyos. Dalhin niyo na yan sa security office. Tatawag ako ng pulis. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang isang bata. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Lika.
habang kinakaladkad ito palayo. At narinig niya ang mga bulungan ng kanyang mga empleyado na ngayon ay mas malakas na, mas mapanghoy ka. Sabi na nga ba kung ano ang puno, siya ang bunga. Sinungaling, katulad ng ama niyang magnanakaw. Dapat diyan ikulong para magtanda. Bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Dahil ang mga salitang iyon, narinig na niya ang mga iyon dati. Mga salitang ibinato sa kanya noong siya ay isang bata lamang na walang kalaban-laban. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Cheska, isang ngiti ng tagumpay, ang pilit niyang tinatago. "Problem solved, sir," sabi nito. Ang boses ay puno ng sigla. "Nahuli na natin ang salarin. Now we can finally move on." Ang batang yon, grabe ang tapang. Talagang sinubukan pa akong pagbintangan. Hindi tumingin si Anthony kay Cheska. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang imahe ni Lika, ang imahe ng batang si Anthony, ang dalawang imahe ay naghalo sa kanyang isipan hanggang sa naging isa na lang. Ang takot, ang kawalan ng pag-asa, ang sakit ng pagiging hinatulan nang walang sinumang nakikinig. Ang pader na yelo na binuo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa sakit, mula sa pagtitiwala, mula sa lahat ng emosyon, sa wakas ay gumuho. At sa ilalim ng mga guho, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pagsisisi. "Sir?" Nag-aalalang tanong ni Cheska. Napansin marahil ang kanyang katahimikan. "Okay lang po ba kayo?" Dahan-dahang itinaas ni Anthony ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso si Cheska. Hindi bilang kanyang boss, hindi bilang kanyang kasamahan, kundi bilang isang taong ngayon lang niya nakita ang tunay na kulay. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang perpektong ebidensya, ang blind spot sa CCTV, ang binurang access log, ang bitag na halatang halata para sa isang desperadong bata. Ngumiti si Cheska, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At sa likod ng mga matang iyon, nakita ni Anthony ang anino ng ahas. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. Dahil sa sandaling iyon, alam niyang ang anumang salita na lalabas sa kanyang bibig ay maglalagay sa panganib sa kanyang susunod na hakbang. Tumalikod na lamang siya at umupo sa kanyang upuan, hudyat na tapos na ang usapan. Umalis si Cheska, panatag na nasa kanya pa rin ang tiwala ng CEO. Nang magsara ang pinto, naiwan si Anthony sa kadiliman ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang nakita niya ay hindi isang makapangyarihang CEO. Nakita niya ang isang halimaw. Isang halimaw na kamuntik ng sirain ang buhay nitang isang inosenteng bata. Isang batang katulad niya. Anoong nagawa ko? Bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, ang pagprotekta sa haraya, ang pagpapalago sa kumpanya, ang pagpapatunay sa kanyang sarili sa mundo. Lahat ng iyon ay nawalan ng halaga. Isa na lang ang mahalaga. Ang itama ang kanyang pagkakamali. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir?" Boses ni Isabel. Pumasok ito, nag-aalangan. May dalang isang folder. Inilapag niya ito sa mesa. Hindi tumingin si Anthony sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa kadiliman sa labas. Ngunit ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay iba na. Wala na ang lamig, wala na ang galit. Ang naroon ay isang bigat. Isang bigat na hindi pa naririnig ni Isabel mula sa kanya kailanman. "Isabel," sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at mababa. "Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo." Huminga siya ng malalim. Ngayon din, ang opisina ni Anthony Vergara na dati isang simbolo ng kapangyarihan ay naging isang silid ng digmaan.
Ang katahimikan sa loob ay mabigat, nababalot ng tensyon na halos hinihiwa ang hangin. Nagsalita si Isabel. Ang bawat salita ay isang piraso ng puzzle. Ikinuwento niya ang narinig niyang usapan sa telepono, ang Phase 1 at Phase 2. Ikinuwento niya ang nakita niyang pagbura ni Cheska ng mga file. Nakinig si Anthony, hindi kumukurap. Ang bawat salita ni Isabel ay nagpapatibay sa apoy ng hinala na nagsisimula nang magliyab sa kanyang dibdib. Nang matapos si Isabel, siya naman ang nagsalita. Si Miguel, sabi niya. Binabanggit ang pangalan ng IT engineer. Na-recover niya ang isang log file na binura ni Cheska. Nagpapakita yon na inaccess niya ang basement server ilang minuto bago mangyari ang breach. Napasinghap si Isabel. So, totoo nga. Pero kulang pa, sabi ni Anthony. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya maitatanggi. Isang bagay na solid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ipapakuha ko ang laptop ng bata. Kung may nakita siya, kailangan nating malaman kung ano yon. Ilang minuto lang, dinala sa kanila ang luma at gasgas na laptop ni Laika. Binuksan ito ni Anthony. Hindi siya isang programmer na kasing galing ni Laika, pero naiintindihan niya ang code. Nakita niya ang mga fragment ng kanyang pag-atake, ang mga bakas ng kanyang pagpasok sa bitag, at nakita niya ang kanyang mga natuklasan, ang koneksyon ng code signature sa lumang Project Aegis. Matalinong bata, bulong ni Anthony. Isang bahid ng paghanga ang narinig sa kanyang boses. Sinundan niya ang trail, kaya siya gumawa ng bitag. Pero lahat ng ito, sir, puro circumstantial, sabi ni Isabel. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Maari pa rin itong i-deny ni Cheska. Napasabunot si Anthony sa kanyang buhok, pilit na inaalala ang bawat detalye ng basement, ang mga blueprint, ang mga renovation, ang pag-install ng bagong high-tech na CCTV system nung isang taon. At bigla, tumigil ang mundo niya. Ang lumang sistema, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki. Sir? Ang lumang CCTV system, halos pasigaw niyang sabi. Nung nagpa-install ako ng bago, sinabi ko sa kanila na iwanan ang luma bilang redundant offline backup. Hindi ito konektado sa network. Hindi niya alam na gumagana pa yon. Nagkatinginan sila ni Isabel. Sa kanilang mga mata, iisang bagay ang nakikita. Pag-asa. Tara na, sabi ni Anthony, at sa isang iglap, ang CEO na pagod at puno ng pagsisisi ay napalitan ng isang taong may misyon. Mabilis, ngunit tahimik silang bumaba. Gamit ang service elevator para iwasan ang mga matang mapanuri. Ang basement ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga server. Dumiretso sila sa isang maliit at maalikabok na utility closet sa pinakasulok. Doon, sa likod ng mga lumang kahon, ay naroon ang isang luma at malaking digital video recorder. Sana gumagana pa to. Kinakabahanga, sabi ni Isabel. Nanginginig ang mga kamay ni Anthony habang isinasaksak niya ang mga kable. Umilaw ang isang maliit na pulang LED. Nagbuta pang machine sa isang maliit at luma na monitor. Ang screen ay kumukurap-kurap. Mabagal. Napakabagal. Bawat segundo ng paglo-load ay parang isang pagsubok sa kanilang pasensya. Date and time, utos ni Anthony sa sarili. Itinapat niya ang cursor sa petsa ng launching. Nag-play sila ng video. Sa una, ang nakita lang nila ay ang pamilyar na eksena. Si Rico de la Cruz nagpupunas ng mga server. Mas sipag, tahimik. Walang anumang kahina-hinala sa kanyang mga galaw. Sunod, pumasok si Cheska, nag-inspeksyon. Normal. Ang lahat ay normal. Sir, wala naman. Mahinang sabi ni Isabel. Ang pag-asa sa kanyang boses ay unti-unting nawawala. Wait, sabi ni Anthony. Ang kanyang mga mata
ay nakatutok sa isang particular na lugar sa screen, ang blind spot ng bagong camera system. Ngunit sa anggulo ng lumang camera na ito, kitang-kita ang lugar na yon. Rewind, utos niya. Slow motion. Pinanood nila ulit ang paglapit ni Cheska sa server rack na yon. Sa unang tingin, mukhang inaayos lang niya ang isang kable. Ngunit sa slow motion, ang katotohanan ay lumabas. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang kanyang kamay na nakasuot ng itim na guwantes. Ang mabilis na pagbunot niya sa isang maliit na chip. Ang pagpalit niya rito ng isa pang chip mula sa kanyang bulsa. Ang buong proseso ay tumagal lang ng wala pang 5 segundo. Isang galaw na halatang pinagpraktisan. Napatakip ng bibig si Isabel. Nagsiklop ang mga kamao ni Anthony. Isang malamig na kuryente ng galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi na ito galit dahil sa pagtataksil sa kumpanya. Ito ay galit para sa isang matandang lalaki na sinira niya ang pangalan at para sa isang batang babae na kamuntik na niyang sirain ang kinabukasan. Sa screen ng luma at maalikabok na monitor, ang imahe ni Cheska Ramos ay naka-freeze, isang monumento sa kanyang pagtataksil. Ang kanyang kamay nasa kalagitnaan ng krimen. Isang perpektong ebidensya, hindi sila nagsalita, hindi na kailangan. Ang katahimikan sa loob ng utility closet ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng ilang sandali, si Anthony ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalim, at puno ng isang determinasyon na hindi pa naririnig ni Isabel kailanman. Isabel, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa screen. Kopyahin mo ang file na to sa isang secure hard drive. Gumawa ka ng 3 kopya. Itago mo ang 2 sa magkaibang lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Masusunod po, sir. Mabilis na sagot ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na. Ako na ang bahala sa orihinal, patuloy ni Anthony. Dinukot niya ang kanyang telepono. Kailangan nating ilabas si Laika. Ngayon din, gagawa ako ng tawag. Pero sir, nag-aalangang sabi ni Isabel, paano si Ma'am Cheska? Kapag nalaman niyang pinalabas ninyo ang bata, maghihinala na siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Anthony. Isang ngiti na nagpatayo ng balahibo ni Isabel. Magaling, sabi ni Anthony. Gusto kong maghinala siya. Gusto kong maging kampante siya. Gusto kong isipin niya na hawak pa rin niya ang lahat sa kanyang mga kamay. Tumayo siya ng tuwid. Ang kaninang balisang CEO ay tuluyan ng nawala. Ang nakatayo sa harapan ni Isabel ngayon ay isang general na naghahanda para sa kanyang huling laban. Magpatawag ka ng emergency stockholders meeting para bukas ng umaga. Ang agenda, corporate security, post-breach analysis and future leadership appointments. Siguraduhin mong makakarating ang imbitasyon sa lahat, lalo na sa media. Nanlaki ang mga mata ni Isabel, naiintindihan na niya ang plano. Isang pampublikong paglilitis. It's time to set a bigger trap, sabi ni Anthony. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang kulog. Bibigyan natin si Cheska ng entablado para sa kanyang pinakamalaking performance at sisiguraduhin nating iyon na ang magiging huli. Ang conference hall ay malamig at tahimik na parang isang libingan. Nakaupo si Isabel sa pangalawang hilera sa tabi ng bakanting upuan na nakalaan para kay Anthony. Sa kanyang harapan, ang mga pinakamayayamang stockholders ng bansa ay nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga mamahaling damit ay tila nagdaragdag sa bigat ng atmosfera. Sa likuran niya, naroon ang mga miyembro ng media, ang kanilang mga kamera ay parang mga buwitreng nag-aabang ng mabibiktima. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel na nakapatong sa kanyang kandungan. Alam niya ang plano, bawat detalye. Ngunit ang pag-alam dito ay ibang-iba sa panonood nito na nangyayari sa kanyang harapan. Sa entablado, nagsimulang magsalita si Anthony. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may bigat.
Inilatag niya ang mga problemang idinulot ng data breach. At pagkatapos, ibinigay niya ang mikropono sa taong, ayon sa kanya, ay may solusyon para sa lahat. Umakyat sa entablado si Cheska Ramos. Suot ang isang pulang-pulang damit. Lumakad siya na may kumpiyansang taglay ng isang reyna. Ngumiti siya sa lahat. Isang ngingiti na nagsasabing, "Ako ang tagapagligtas ninyo." Magandang umaga sa lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matamis at puno ng awtoridad. Ang nangyari sa Haraya ay isang malaking dagok. Ngunit sa bawat krisis, merong oportunidad. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga bagong security protocols na siya mismo ang nagdisenyo, mga plano para sa mas mahigpit na background checks sa mga empleyado, lalo na sa mga low-level na staff. Habang nagsasalita siya, pasimple niyang idinidiin na kung siya lang ang masusunod mula sa simula, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Napatingin si Isabel kay Anthony. Natahimik lang na nakatayo sa gilid ng entablado, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. At bilang pagtatapos, sabi ni Cheska, papalapit na sa rurok ng kanyang talumpati, naniniwala ako na kailangan ng kumpanya ng isang bagong liderato sa teknolohiya. Isang taong may tapang na gumawa ng mahihirap na desisyon. Salamat, Cheska. Ang boses ni Anthony ay hindi malakas. Ngunit ito ay kasing talim ng isang patalim na humiwa. Sa buong conference hall, natigilan ng lahat. Maging si Cheska ay natigilan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Maganda ang iyong mga suhestiyon. Nagpatuloy si Anthony. Dahan-dahang lumalapit sa gitna ng entablado. Pero may isa pang security breach na kailangan nating talakayin, ang totoong breach. Kumunot ang noo ni Cheska, ngunit mabilis itong napalitan ng isang pilit na ngiti. Sir Anthony, sa tingin ko'y nalutas na natin ang isyong yan. Ang salarin ay hindi si Rico de la Cruz. Putol ni Anthony. Tumingin siya sa technical booth sa likuran. Lights please, at i-project ninyo ang video call. Dumilim ang hall. Ang higanting screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng Vergara Tech ay biglang umilaw. At doon, lumitaw ang isang mukha. Ang mukha ni Laika de la Cruz. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga manunood. Si Cheska ay namutla. Sino yan? Sigaw ng isang stockholder. Siya si Laika de la Cruz, sagot ni Anthony. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid. Ang henyo na halos masira ang buhay dahil sa kasinungalingan ng iba. Laika, maaari mo bang ipaliwanag sa amin ang iyong natuklasan? Sa una, nanginginig ang boses ni Laika. Ngunit habang nagsisimula siyang magpaliwanag tungkol sa code signature, sa Project Aegis, sa backdoor na itinago sa loob ng isang data chip, ang kanyang boses ay naging matatag. Ang bawat salita niya ay malinaw, tumpak at hindi maikakaila. Habang nagsasalita si Laika, nakatingin si Isabel kay Cheska. Unti-unting nawawala ang kulay sa mukha nito. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Salamat, Laika, sabi ni Anthony nang matapos ang dalagita. Tumingin siya sa mga manunood, pagkatapos ay kay Cheska. Mga salita lang yan, tama? At ngayon, para sa lahat ng nagdududa pa. Huminga siya ng malalim. I-play ninyo ang video. Ang mukha ni Laika ay nawala. At napalitan ito ng isang grainy na video. Kuha mula sa isang kakaibang anggulo. Ang basement, ang server rack sa blind spot, at si Cheska. Napanood ng buong hall sa nakabibinging katahimikan ang bawat galaw, ang pagsusuot ng guwantes, ang pagbunot sa chip, ang pagpalit, ang mabilis na pag-alis. Nang matapos ang video, nag-freeze ang huling frame, isang close-up sa mukha ni Cheska habang tinitiyak na walang nakakita. Isang mukha ng isang traidor na nahuli sa akto. Walang sino man ang gumalaw, walang humihinga. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Cheska
sa kanyang mikropono. Ang kanyang mukha sa entablado ay isang maskara ng purong takot. Dahan-dahang bumalik ang mga ilaw. At sa pagliwanag ng silid, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng conference hall. 2 pulis na nakauniporme ang pumasok. Seryoso ang kanilang mga mukha. Tumingin sila sa paligid, sinuri ang bawat mukha, hanggang sa ang kanilang mga mata ay huminto sa entablado. At nagsimula silang maglakad. Dire-diretso, papunta kay Cheska. Ang amoy ng basement ay hindi nagbago. Amoy ng alikabok, ng lumang bakal, at ng kuryenteng tahimik na dumadaloy sa mga ugat ng gusali. Ngunit para kay Anthony Vergara, sa pagkakataong ito, ang amoy na yon ay amoy ng kapakumbabaan. Ilang linggo na ang lumipas. Ang iskandalo ay unti-unti nang humuhupa, napalitan ng mga kwento ng paghanga para sa munting henyo na nagligtas sa Vergara Tech. Si Cheska ay nahaharap sa mabibigat na kaso at ang kumpanya ay dahan-dahang bumabangon. Ngunit may isang bagay pa si Anthony na kailangang ayusin. Nakatayo sa kanyang harapan, sa gitna ng basement, si Rico de la Cruz. Nakasuot ito ng ordinaryong polo shirt, hindi na ang uniforme ng maintenance. Mayroon ng ilang puting buhok sa kanyang ulo na wala pa doon 1 buwan na ang nakalipas. Ngunit sa kanyang mga mata, walang galit. Tanging isang malalim na pagod at isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Walang nagsalita sa una. Tanging ang ugong lang ng mga server ang maririnig. Si Anthony ang unang bumasag sa katahimikan. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitira niyang lakas. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya pa nagawa sa buong buhay niya. Dahan-dahan, yumuko siya. Isang tunay na pagyuko. Hindi bilang isang CEO na humihingi ng paumanhin, kundi bilang isang taong kinikilala ang kanyang napakalaking pagkakamali. Mr. De La Cruz, Rico. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat. Ang aking paghuhusga, ang aking galit. Ginawa kong impyerno ang buhay ninyo ng anak mo. At para doon, patawad. Tinitigan lang siya ni Rico. Matagal. Parang sinusukat ang kaluluwa ni Anthony. At pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sir Anthony, mahinang sabi nito, minsan, ang hustisya ay hindi lang nanggagaling sa korte. Minsan, nanggagaling ito sa puso ng isang taong natutong aminin ang kanyang pagkakamali. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pinapatawad na kita. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na agos na humugas sa lahat ng bigat na dinadala ni Anthony. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Tumango si Anthony, hindi mahanap ang mga tamang salita para magpasalamat. Sa halip, iniabot niya ang isang sobre. Para kay Lika, sabi niya, isang full scholarship sa kahit saang universidad na piliin niya at isang alok para maging pinakabatang consultant ng Vergara Tech kung tatanggapin niya. Ngumiti si Rico, isang tunay na ngiti na ngayon. Salamat, sir. Sigurado akong matutuwa siya. Isang sinag ng araw mula sa isang maliit na bintana sa itaas ng basement ang tumama sa kanilang dalawa, na para bang isang hudyat ng bagong umaga. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin ay sariwa. Ang mga puno sa paligid ng universidad ay luntian. Nakatayo si Anthony sa tapat ng malaking arko ng universidad. Suot ang isang simpleng polo shirt. Sa kanyang tabi, naroon si Laika. Suot ang kanyang bagong uniforme, yakap-yakap ang kanyang mga libro. Hindi na siya ang batang babaeng takot at laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ngayon ay nagniningning sa pananabik at kumpiyansa. Salamat po ulit sa lahat, Sir Anthony, sabi ni Laika. Anthony na lang, sabi niya.
Isang ngiti ang nasa kanyang labi. At wala yon. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya ko. Utang ko to sa'yo. Sige po, mauna na ako, sabi ni Laika at nagsimulang maglakad papasok sa arko, papunta sa kanyang bagong buhay. Pinanood siya ni Anthony, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang bumalot sa kanyang puso. Ang batang ito, na minsan niyang hinusgahan, ang naging daan para muli niyang makita ang kabutihan sa mundo. Bigla, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Napalingon siya. Nakatayo sa tabi niya si Isabel. Isang tahimik na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi niya binitawan ang kamay nito. Hindi rin binitawan ni Anthony ang kamay niya. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Sabay nilang pinanood si Lika na mawala sa karamihan ng mga estudyante. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Dahil sa katahimikang iyon, sa init ng kanilang mga palad, sa sinag ng umaga, isang bagong kwento ang nagsisimula ng isulat. Isang kwento ng tiwalang muling nabuo. Isang kwento ng pag-ibig na itinayo mula sa mga guho ng nakaraan. Isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Anthony, Isabel, Laika at Rico. Mga minamahal kong tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata ay isinulat ko na iniisip kayo, umaasang madama ninyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha at bawat kislap ng pag-asa ng ating mga tauhan. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong kinabahan para sa katapangan ni Laika, nakiisa sa tahimik na lakas ni Isabel at nanalangin para sa pusong bato ni Anthony na matutong magtiwala at magmahal muli. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagpapatawad, hindi lamang sa pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin, kundi lalo na sa pagpapatawad sa ating mga sarili para sa ating mga pagkakamali. Ipinapakita rin nito na gaano man tayo ituring na maliit ng mundo. Lahat tayo ay may kakayahang gumawa ng isang dakilang bagay. At higit sa lahat, na ang pag-ibig ay hindi laging dumadating sa perpektong pagkakataon. Minsan, ito'y tahimik na umuusbong mula sa mga guho ng ating nakaraan, naghihintay lang na bigyan natin ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Anong aral o eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Hihintayin ko po ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, ito po ang inyong manunulat. Laging nagmamahal.